King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1540. Ang Space-Time God. Sa sandaling ipinakita ng Heaven Lord ang kapangyarihan ng Heavenly Tao God ay, naunawaan ng Life God na hindi siya kalaban, kaya nagpa siya siyang umatras. Sa kasalukuyan, ang kabuuan ng mga puwersa ng Life Sacred Land ay nagtipon sa hanay ng Sacred Land at nagpatibay ng isang defensive na posisyon. Ang mga ulap ng misteryo na nakasabit sa paligid ng Heavenly Tao God ay medyo naalis na rin. Ang Heavenly Tao God ay pangalan lang ng Heaven Lord para dito. Ibang-iba ang anyo nito kaysa sa ibang 8 Great God Eyes at hindi may kukumpara sa kanila. Ang pangunahing layunin ng Heaven Lord ay ang Heavenly Tao Ancestral Eye. Life God, dahil ayaw mong magpasakop, kamatayan lamang ang naghihintay sa iyo. Sa harap ng Heavenly Tao God Eye, kahit ang mga Diyos ay mamamatay. Mababa ang tingin ng Heaven Lord sa Life Sacred Land, ang kanyang tono ay puno ng kumpiyansa. Mayroon na siyang mahinang hiwa ng kapangyarihan ng Heavenly Tao Ancestral Eye. Kung hindi man lang niya matalo ang isa sa pinakamahina sa 8 Great God Eyes, ang Life God Eye, gamit ang kapangyarihang ito, kung gayon ay talagang banibitawan niya ito. At sa sandaling mapatay ang Life God, gagawa siya ng napakalaking hakbang pasulong sa kanyang plano. Kung pumatay siya ng isang God Eye at papalitan ang isa sa mga mata ng Heavenly Tao God Eye ng kapangyarihan nito, ang Heavenly Tao God Eye ay muling mag-evolve. Kung pumatay siya ng isang God Eye lang, magiging mas madali ang susunod na mangyayari. Pagpatay ng Diyos. Nanginginig ang isip ni Zhao Fang. Tanging mga baliw lang ang makakakuha ng ganoong mga ideya, ngunit hindi sigurado si Zhao Fang kung ang Heaven Lord ay walang kakayahan sa gawaing ito o hindi. Sa sandaling ito, ang eye intent ng Heavenly Tao God ay mas malakas kaysa sa Life God Eye. Walang pinagtatalunan ang katotohanan ito. Bukod pa riyan, ang Heaven Lord ay mayroong kanyang ancient race bloodline at marahil iba pang hindi kilalang mga trick. Sa madaling salita, talagang nakakatakot ang Heaven Lord. Kung hindi pipiliin ng Life God na umatras. Kamahalan, bakit hindi ka makipag-ugnayan sa iyong mabubuting kaibigan? Nagmensahe ang God King Radiant Peak sa Life God. Ang mga kaibigang tinutukoy niya ay ang iba pang mga God ay deities. Noong nakaraan, ang Heaven Lord ay isa lamang God King expert, kaya ang Life God ay natural na hindi hihingi ng tulong sa ibang God ay deities para lang sa isang God King, pero iba na ang sitwasyon ngayon. Nagpadala na ako ng mensahe. Maasim ang ekspresyon ng Life God habang nakatitig sa malayong Heaven Lord. Sa sandaling ihayag ng Heaven Lord ang kapangyarihan ng kanyang God Eye, alam ng Diyos na buhay na ang digmaang ito ay napakahirap tapusin. Sa sandaling iyon, humingi siya ng tulong sa Divine Punishment God at Space-Time God. Atake. Sa pagpusade sa himpapawid, ang Heaven Lord ay talagang parang Diyos ng mundo habang nag-uutos na umatake. Sa ibaba, lahat ng miyembro ng Heaven-defying faction ay sumulong upang palibutan ang Life Sacred Land. Sa sandaling ito, kahit na ang Illusion God Race at Nightmare Beast King, na hindi pa ganap na sumuko, ay nagbago ng kanilang mga saloobin. Boom! Bang! Crash! Ang mga pag-atake ay nagsimulang umulan sa Life Sacred Land. Protektahan ang Sacred Land. Tawag ng Life God. Buzz! Lumingon ang Life God ay, nagbuhos ng enerhiya ng buhay sa hanay ng Sacred Land upang palakasin ang mga depensa nito. Kasabay nito, ginamit ng ibang mga eksperto ng Sacred Land ang kanilang divine power para labanan ang mga pag-atake ng Heaven-defying faction. Antong hininga ang Heaven Lord at nagpakawala ng nakakapangalog sa mundong sinaunang enerhiya. Boom! Bang! Ikinumpas niya ang kanyang mga kamao, nagpaputok ng mga kamaong gawa sa ginto at pilak na enerhiya. Kasabay nito, ipinalibot niya ang kapangyarihan ng kanyang Heavenly Tao Eye. Biglang nagbago ang mundo ng kontrolin ng Heaven Lord ang mga batas nito. Kaboom! Ang dalawang gintong pilak na kamao ay biglang sumabog sa apoy at liwanag. Pagkatapos ay nagsimula silang kumalusko sa kidlat at humagulgol sa hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, naging napakabigat ng mga kamao na ang puwang mismo ay nagpaikot-ikot sa kanila. Hindi maganda. Ngumiwi ang Life God. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang pag-atake ng Heaven Lord kung saan.
Kahit sa kanyang life god ay, medyo hindi niya kayang harapin ang mga ito. Kung ang hanay ng Sacred Land ay tinamaan ng dalawang kamao na ito, hindi ito makakahawak ng matagal. Buzz. Buzz. Ang life god ay nagpalibot sa kanyang life god ay at nagpakawala ng isang malawak na alon ng enerhiya ng buhay. Ang pag-atake ng Heaven Lord ay tumama sa dalawang bola ng nakasisilaw na berdeng ilaw, ngunit ilang sandali pa, ang enerhiya ng life god ay sumabog ng malakas. Gayunpaman, patuloy na kinokontrol ng life god ang enerhiyang ito ng buhay, na hinuhubog ito sa isang berdeng ambon na nakapalibot sa hanay. Boom! Ang pag-atake ng Heaven Lord. Ang buong hanay ay mahigpit na nanginag. Ang mga nasa loob ng Sacred Land ay parang babaliktad ang buong mundo. Buti na lang at mabilis na nawala ang panginginig. Nagawa ng life god na medyo pahinain ang pag-atake ng Heaven Lord, na nagpapahintulot sa hanay ng Sacred Land na magtiis. Siyempre, ang kapangyarihan ng maraming miyembro ng Life Sacred Land ay nagkaroon din ng mahalagang papel. Kamhalan, ang mga master ng hanay ng Sacred Land ay nasa gitna ng pagsasaayos ng array upang gawing depensa ang lahat ng nakakasakit na kapangyarihan nito. Nag-message si God King Radiant Peak. Sige. Tumango ang Life God. Kahit na ang Life God ay hindi nagtagumpay sa labanan, ito ay lubos na angkop para sa pagtatanggol. Ito, kasama ng hanay ng Sacred Land, ay sapat na para labanan ang pag-atake ng Heaven-defying faction. Sa ganitong paraan, ang dalawang panig ay papasok sa isang pagkapatas. Ang Heaven-defying faction ay nagpatuloy sa pag-atake sa hanay ng Sacred Land, ngunit ang mga miyembro sa loob ng Sacred Land ay ganap na nakatuon sa depensa. Ito ang Life Sacred Land, kung saan ang Life God ay nasa kanyang pinakamalakas. Isang tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya ng Life Law ang Damaloy, na umaangat sa Sacred Land. Hindi nagtagal. Ang array ay matagumpay na nabago. Ang God King Radiant Peak ay umungal. Pagkatapos ay pumili siya ng 30 sa pinakamahuhusay na God Lords upang kumuha ng mga posisyon sa binagong array kung saan maaari nilang iugnay ang kanilang mga enerhiya sa array. Sa ganitong sitwasyon, maaari nilang ibuhos ang kanilang divine power sa hanay upang palakasin ang defensive power nito. Si Zhao Feng ay isa sa mga taong ito. Ang Heavenly Dao Ancestral ay, iyon ba ang layunin ng Heaven Lord? Mahinang ungol ni Zhao Feng. Sinabi na, kapag ang kapangyarihan ng 8 Great God Eyes ay pinagsama-sama, maaaring ipatawag ng isa ang pinakamataas na Ancestral Eye. Ngunit may isa pang alamat. Panaginip lang daw ang lahat ng bagay sa mundo, at kapag nagbukas ang Ancestral Eye, matatapos na ang panaginip. Naisip niya muli ang kwento ni Yu Chanwu tungkol sa kung paanong ang Heaven's Legacy Race ay hindi mula sa universo na ito. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na magtaka kung gusto ng Heaven Lord na gamitin ang kapangyarihan ng Heavenly Dao Ancestral ay para lisanin ang universo. Ngunit ang presyo para doon ay malamang na ang buong fan universe ay masisira, napapatayin ang lahat ng nasa loob nito. Bagamat isa lamang itong alamat na imposibleng ma-verify, mayroong kahit isang posibilidad. At walang sinasabi kung ano ang iba pang mga panganib na maaaring idulot nito. Buzz. Buzz. Ang hanay ng Sacred Land ay naging mas matatag, ang mga depensa nito ay tumataas sa isang bagong antas. Ipinagpatuloy ng Heaven-defying faction ang pag-atake nito. Pagkatapos ng lahat, ang isang kapintasan ay lilito sa pinakawalang kapintasan ng mga depensa na may sapat na oras. Kahit na ang isang malakas na hanay na tulad nito ay mauubusan ng enerhiya. Bukod dito, hindi lang nakaupo ang Heaven's Legacy Race. Ang mga sandata ng destruction nito ay nagtataglay ng labis na kapangyarihan, at ilan sa mga miyembro nito ay nag-aaral ng mga paraan upang masira ang hanay. Masisira itong baw ng pagong sa bandang huli. Ang tanging naghihintay sa inyong lahat ay kamatayan. Ang mga dagandong ng Heaven Lord ay umalangaw sa paligid ng Sacred Land. Boom! Bang! Inactivate ng Heaven Lord ang kanyang ancient race bloodline at muling sumuntok. Pinaikot niya ang kanyang Heavenly Dao God ay upang ang kanyang mga pag-atake ay umabot sa hindi maisip na antas ng kapangyarihan. Boom! Bang! Crash! Ang hanay ng Sacred Land ay patuloy na umuuga at nanginginig. Ang pagkapatas na ito ay tumagal ng 3 araw.
Sa ilalim ng patuloy na pag-atake ng Heaven-defying faction, ang hanay ng Sacred Land ay unti-unting humihina. Nasira ang array. Isa sa mga array masters lamented. Maaaring may pagkakamali noong binago namin ang array. Ilan sa mga master ng array ay pinuna ang kanilang sarili dahil sa kahinaang ito. Nararamdaman ng lahat sa Sacred Land ang mga depensa ng hanay na unti-unting humihina, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng Heaven Lord ay malalim na natatak sa kanilang isipan. Marami sa kanila ang nahirapang manatiling kalmado, ang kanilang mga mukha ay nababalot ng takot. Ang layunin ng Heaven Lord ay ako. Kung ang Sacred Land ay nilabag, lahat, tumakas para sa inyong buhay. Sinabi ng Life God, kasabay nito ang pag-aantig ng mainit na enerhiya ng buhay. Medyo bumuti ang mababang moral ng Sacred Land. Ang nakaaaliw na enerhiya ng buhay ay nagdulot ng dahan-daang pagre-relax ng lahat. Kamahalan. Labis na nag-aalala si God King Radiant Peak. Relax. Magiging maayos din ang lahat. Ang Life God ay nanatiling kalmado at hindi nababagabag. Hindi siya bihasa sa labanan at hindi direktang makipaglaban sa Heaven Lord, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay papatayin. Boom! Bang! Crash! Nayanig ang buong Sacred Land. Naramdaman ng Heaven-defying faction ang paghina ng hanay at nadobol ang kanilang pag-atake. Life Passing. Binuksan ng Life God ang kanyang mga mata at nilamon ang lugar sa labas ng Sacred Land sa kapangyarihan ng buhay. Marami sa mga miyembro ng Heaven-defying faction ang nagsimulang tumanda, nauubos ang kanilang buhay. Bukod dito, ang nawalang siglang ito ay namumuo sa mga buto na nagsimulang mamulaklak. Kaboom! Sa isang kisap mata, sumibol ang makapal at matinik na baging at nagsimulang gumalaw sa paligid, inaagaw ang buhay ng lahat ng kanilang nahawakan. Ang biglaang pagpapakita ng kapangyarihan ng Life God ay nahuli sa Heaven-defying faction na hindi nakabantay. Kamatayan. Nanlamig ang ekspresyon ng Heaven Lord. Ina-activate ang kanyang Heavenly Tao God Eye, nagpadala siya ng kulay abong-ambon sa ibaba. Ang walang hanggan na enerhiya ng kamatayan sa buong larangan ng digmaan ay agad na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Boom! Ang enerhiya ng kamatayan na ito ay bumaba sa mga nakakatakot na baging na iyon. Ang buhay at kamatayan ay naglaban sa isa't isa at kalaunan ay kinansela ang isa't isa. Life God, tanggapin mo ang iyong kapalaran. Kapag nakuha ko na ang iyong God Eye origin, sasakupan ko ang kapangyarihan ng God Eye deities, isa-isa. Habang sumisigaw ang Heaven Lord, isang kakilakilabot na kalooban ang umakyat sa langit at lumusot sa mundo. Buzz! Buzz! Ang Heaven Lord ay nag-activate ng kanyang ancient race bloodline, na bumubuo ng isang ulo ng gininto ang pilak na liwanag sa pagitan ng kanyang mga kamay na nagradiated ng nakakalangit na sinaunang enerhiya. Basag! Itinulak ng Heaven Lord ang kanyang mga kamay pasulong, ipinadala ang ginto at pilak na ulo sa ibaba. Habang nag-activate ang Heavenly Tao God Eye, ang ulo ay sumabog na may nagninangas na buhok. Ang mga mata ng ulo ay nagsimulang kumalusko sa kidlat, at pagkatapos ay isang layer ng bato ang nabuo sa balat nito habang ang mabangis na bibig nito ay nagsimulang huminga ng bulok na enerhiya ng Deathless. Ang lahat sa Sacred Land na nakakita sa nakakatakot na tanawing ito ay nanginginig sa takot. Napakalakas ng pag-atake. Nagkakaroon siya ng mas malakas na pangunawa sa Heavenly Tao God Eye. Naalarma rin ang Life God. Ang pag-atake ng Heaven Lord ay isang fusion ng ancient race bloodline sa kapangyarihan ng Heavenly Tao God Eye. Napakalakas nito na kahit ang Life God ay hindi nang ahas na harangan ito ng direkta. Ngunit biglang, naramdaman ng Life God ang isang pamilyar na enerhiya, at parang naalis ang isang malaking bigat sa kanyang puso. Kaboom! Ang ulo ng God Devil na iyon ay bumaba ng may hindi magagapi na momentum at malapit ng tamaan ang hanay ng Sacred Land, ngunit sa sandaling ito, ang espasyo sa harap ng hanay ay napunit, na nagiging isang napakalaking black hole. Kaboom! Ang ulo ng God Devil na iyon ng napakalaking kapangyarihan ay hinayla sa itim na butas, kung saan isinara ang butas. Pagkaraan ng ilang sandali, isang matandang lalaki na may magiliw na mukha ang lumitaw sa itaas ng Sacred Land, ang spatial blurs ay nagpatong-patong sa kanyang katawan na nagbibigay sa kanya ng isang hindi maarok at misteryosong aura. Kasabay nito, boom!
Biglang sumabog ang malayong langit. Ang rehiyon ng kalawakan ay nabasag, ang lupa ay nagkawatak-watek, ang langit at lupa ay itinapon sa kaguluhan. Space-time, nakarating ka dito sa tamang oras. Nakahinga ng maluwag ang Life God. Ngayon lang namagitan ang Space-time God, gamit ang pinakamataas na kapangyarihan ng Space-time God ay para ilipat ang pag-atake ng Heaven Lord sa ibang bahagi ng kalawakan. Ito ang Heavenly Thou God ay na binanggit mo. Tinitigan ng Space-time God ang patayong mata ng Heaven Lord, malungkot ang ekspresyon nito. King of Gods, Kabanata 1541. Space-time God laban sa Heaven Lord. Ang panganib na papalapit sa Life Sacred Land ay madaling nalutas ng bigla ang pagdating ng Space-time God. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng miyembro ng Sacred Land, nag-iba ang kanilang pag-asa. Ang Life God ay hindi bihasa sa pakikipaglaban, ngunit iba ang Space-time God. Kung magkatrabaho silang dalawa, paanong hindi matatalo ang Heaven Lord? Mula sa sandaling nagpasya siyang hamanin ang mga God ay, napagpasyahan na ang kanyang pagkatalo. Malamig na bamulong ang God King Radiant Peak. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na ang Heaven Lord ay medyo pambihira upang pilitin ang Life God at ang Life Sacred Land sa ganitong estado. Ang Heaven Lord ay may maasim na ekspresyon, ang nakakatakot na enerhiya na lumalabas sa kanyang katawan na naging sanhi ng pag-freeze ng paligid. Kahit na nagtatago ang Life God sa likod ng hanay ng Sacred Land, lubos siyang kumpiyansa sa kanyang kakayahang patayin siya sa loob ng 3 araw, ngunit ngayong narito na rin ang Space-time God, ang dalawang Diyos na nagtutulungan ay magiging mahirap. Iyan ay hindi talaga isang God ay. Ipinaliwanag ng Life God sa Space-time God kung ano ang sinabi ng Heaven Lord. Ang Heavenly Thou God ay pangalan lang ng Heaven Lord para dito. Ang kanyang mata ay maaaring maging mas malakas pa kaysa sa isang God Eye, at mayroon pa itong kaunting kapangyarihan ng Heavenly Thou. Ang kasalukuyang layunin ng Heaven Lord ay patayin ang 8 Great God Eyes at makuha ang kanilang God Eye origins para magawa niya ang Heavenly Thou Ancestral Eye. Kung gayon, hayaan mo akong makaranas ng isang kapangyarihan na mas higit pa kaysa sa isang God Eye. Naging malamig ang ekspresyon ng Space-time God habang nakataas ang isang interesadong kilay sa mga mata ng Heaven Lord. Ang mga God Eye deities ay tunay na malungkot na pag-iral. Hindi na niya maalala kung gaano nakatagal mula nang makatagpo siya ng mas malakas kaysa sa kanya. At kasama ang Life God na naririto, gaano man kabaliw ang mga mata ng Heaven Lord, hindi pa rin sila magpapatalo. Kaya, ang Space-time God ay gustong makipaglaban sa Heavenly Thou God Eye. Ayon sa gusto mo, ang mga mata ng Heaven Lord ay kumikinang sa malamig at matinding liwanag. Sa pamamagitan ng Heavenly Thou God Eye at ang Ancient Race Bloodline, wala siyang kinatatakutan. Kailangang mapagtanto ng isa na, sa Ancient Era, ang Ancient Race ay nang ibabaw sa 10,000 karera. Ito ay hindi mas mahina kaysa sa isang God Eye. Bagamat hindi maihahambing ng Heaven Lord sa mga dakilang kapangyarihan ng Ancient Race mula sa panahong iyon, hindi siya ganoon kalayo sa likuran. Swish! Halos hindi pa natatapos sa pagsasalita ang Heaven Lord ng isang ethereal ray ng liwanag ang dumaan sa kanyang mukha, na lumikha ng spray ng dugo. Naiwasan. Nagtaas ng kilay ang Space-time God. Maaaring baliwalain ng pag-atake ng Space-time God ang distansya at agad na nasa harap ng kanyang kalaban. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makapag-react sa oras. Gayunpaman, nagawa pa rin ng Heaven Lord na umiwas, nasugatan lamang sa mukha. Ang ganitong uri ng sugat ay walang kabuluhan para sa God-Devil body at agad na gumaling. Tulad ng inaasahan ng Space-time God. Sinaktan niya ang Heaven Lord. Ang mga mata ng maraming tao sa Sacred Land ay kumikinang sa pananabik. Ito ang unang pagkakataon na nasugatan ang Heaven Lord matapos ipakita ang kanyang Heavenly Thou God Eye. Sa ibaba, binibigyang pansin din ni Zhao Fang ang labanang ito. Habang ang Life God ay isa sa mga mahihinang Diyos pagdating sa pakikipaglaban, ang Space-time God ay talagang isa sa mga mas malakas. Thump thump. Thump thump. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay lalong nabalisa, tila dahil isa pang God ay ang lumitaw sa lugar. Natuklasan ni Zhao Fang na mas nagagamit niya ang kapangyarihan ng God Eye habang umuusad ang digmaan. Ang lahat ng ito ay dahil sa stimulation na ibinigay ng Life God Eye at ng Heavenly Thou God Eye. Ngayon,
Dumating na rin ang Spacetime God. Nagtataka ako kung gaano karaming God Eyes ang makikita ko. Natagpuan ni Zhao Feng ang kanyang sarili na medyo nasa sabik. Kung ang Dream God Eye ay maaaring makipag-ugnayan sa lahat ng 8 Great God Eyes, maaari nitong palawakin ang paggising nito, na magbibigay daan dito na magpakita ng mas malaking kapangyarihan. Boom! Bang! Crash! Sa langit ay isang tanawin ng ganap na pagkawasak. Ang tela ng kalawakan ay ginutay-gutay sa punit-punit, na nagpapahintulot sa mga ipinagbabawal na spatial na bagyo na magdulot ng kalituhan. Ang sinumang eksperto sa ilalim ng antas ng Godlord na ng ahas na lumapit ay agad na mapapawi. Gayunpaman, ang Spacetime God at ang Heaven Lord ay ganap na hindi naapektuhan sa kapaligirang ito at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Wait! Ang Heaven Lord ay nakatuon sa kawalan at nagsimulang maglabas ng kulay abo at maputik na liwanag. Ang mata ay lumiko ng isang beses, at pagkatapos ay ang napakalaking bigat na nakatutok sa nag-iisang lugar na iyon ay naging sanhi ng pagbagsak ng espasyo. Swish! 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 Samantala, ang Spacetime God ay nag-iwan lamang ng blurs at spatial ripples sa hangin habang iniiwasan niya ang instant Fire Eye Bloodline technique ng Heaven Lord. Kahit na ang pag-iwas sa maraming instant Fire Eye Bloodline techniques, tanging ang Spacetime God lang ang may kakayahan nito. Natigilan si Zhao Feng. Bukod dito, ang Spacetime God ay ganap na hindi naapektuhan ng magulong estado ng espasyo sa paligid niya, kahit na gamit ang kanyang mga lihim na diskarte sa paggalaw ng space. Talagang tinupad niya ang kanyang titulong Spacetime God. Ang Spacetime God ay mabilis, ngunit ang Heaven Lord ay hindi snail. Ang Heaven Lord ay malayang gumagalaw sa kalawakan, hindi naapektuhan ng kanyang kapaligiran. Parang hindi man lang siya naninirahan sa dimensyong ito. Kaboom! Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kontrol ng Heaven Lord, ang apoy at kidlat ay nagpapabalik-balik. Ngunit ang Spacetime God ay malayang lumangoy sa gitna ng walang katapusang pag-ataking ito, na iniiwasan ang lahat. Ancient Divine Fist. Nagliwanag ang mga mata ng Heaven Lord habang binawi niya ang kanyang kamay at pagkatapos ay sinuntok ng malakas. Sa ilalim ng pagpapalakas ng Heavenly Dao God Eye, ang kamao ng banal na enerhiya ay tila hindi magagapi habang ito ay sumasakit sa buong mundo. Sa kanyang pagbangon, nag-iwan ito ng madilim na kaguluhan na pumawi at sumire sa lahat. Swish! Ang Spacetime God ay nagpakita sa likod ng Heaven Lord at nagsalita sa malalim at mahinahong boses. Hindi mo ako kayang saktan. Ang malablade na spacetime na enerhiya ay bumalot sa paligid ng Heaven Lord, ngunit ang Spacetime God mismo ay naglaho na. Swoosh! Swish! Ang hindi mabilang na mga hiwa ng spacetime na enerhiya ay ganap na nakapalibot sa Heaven Lord. Ang talas at bilis ng enerhiya na ito ay maaaring agad na hiniwa at diced ang sinumang ordinaryong God Lord. Kung hindi mo malabanan ang bilis ng spacetime, mahihirapan kang talunin siya. Ang mahinang pagtawa ng Life God ay halos nakakalasing. Arg! Ang mga ungol ng sakit ng Heaven Lord ay maririnig na nagmumula sa loob ng rehiyong iyon ng spacetime energy. Biglang, isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog palabas. Boom! Bang! Agad na naputol ang mga spacetime thread na iyon na pabalik-balik. Ang Heaven Lord ay natatakpan ng hindi mabilang na mga sugat, ngunit lahat sila ay gumaling kaagad. Ang God Devil Body ay talagang may problema. Ang mga mata ng Spacetime God ay naging seryoso at nagsimulang kumislap ng silver light. Nagsimula siyang mag-ipon ng napakaraming spacetime na enerhiya, naghahanda na masaktan ng husto ang Heaven Lord. Swish! Naglaho muli ang Spacetime God habang papalapit siya sa Heaven Lord. Reversal. Pinaandar ng Heaven Lord ang kanyang Heavenly Dao God Eye at umungal. Ang espasyo para sa 1,000,000 li sa paligid niya ay biglang nanginag. Pagkalipas ng ilang sandali, makikita ng lahat ang Spacetime God na lumilipad sa eksaktong kabaligtaran ng direksyon ng Heaven Lord. Anong nangyayari dito? Ang puso ng Spacetime God ay naging malungkot. Kumpiyansa siya na hindi nagbago ang direksyon niya. Ang paglipat na ito ay maaaring baligtarin ang oras at espasyo, na nakakaapekto sa kaayusan ng mundo. Ang Life God ay natigilan. Sa pagkakataong ito, bilang isang manonood, sa wakas ay mauunawaan na niya ang mga prinsipyo ng pag-ataking ito. Ngayon lang,
Ginamit ng Heaven Lord ang Heavenly Dao God ay para impluwensyahan ang kalawakan mismo, binaligtad ito upang ang silangan ay naging kanluran at ang kanluran ay naging silangan. Ang direksyon ng Spacetime God ay hindi nagbago ang mundo sa paligid niya. Swish! Tumalikod ang Spacetime God at muling nagsimulang sumugod sa Heaven Lord. Naiwasan niya ang maraming pag-atake na pinakawalan ng Heaven Lord, at isang space-time na enerhiya na maaaring tumagos sa lahat ng lumabas sa kanyang mga mata. Sa mundong ito, ako ang nag-iisang Diyos. Ang Heaven Lord ay nag-activate ng kanyang Heavenly Dao God Eye at humiyaw, na sumabog ng may lakas na nagdulot ng pagyanig at panginginig ng espasyo. Ang Spacetime God ay may masamang pag-iisip at agad na tumakas. Sa tingin mo makakatakbo ka? Ang Heaven Lord ay mahinang tumawa. Whoosh! Ang Spacetime God ay nagsimulang umatras nang bigla niyang napagtanto na papalapit na siya sa Heaven Lord, hindi sa malayo. Hindi maganda. Binaligtad niya muli ang mundo. Naging madilim ang ekspresyon ng Spacetime God, at nagmura siya. Ang kakayahang ito ay talagang hindi maisip at walang katotohanan. Wait! Bumaba ang nakakatakot na bigat, ngunit hindi nakaiwas ang Spacetime God sa pagkakataong ito. O hindi. Ang Life God ay sumigaw sa alarma. Naramdaman ng Spacetime God na ang kanyang katawan ay dinadala ang bigat ng 100,000 bundok. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang napipintong panganib. Time hardening. Inactivate ng Spacetime God ang kanyang Spacetime God Eye at sumigaw. Ang kalapit na Spacetime ay unti-unting bumagal at tumigas. Break. Umungal ang Heaven Lord. Isang malupit na enerhiya ang nagpawi sa depensa ng Spacetime God ilang sandali lamang matapos itong magsimulang mabuo. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang spark sa katawan ng Spacetime God. Swish! Gamit ang kanyang Spacetime God Eye, ang Spacetime God ay naging isang hindi matukoy na bahid ng silver light at naglaho. Nang muling lumitaw ang Spacetime God, ang kanyang katawan ay sinira ng apoy, kidlat, at yelo. Lumalabas na, bago siya tumakas, tinamaan siya ng agarang pag-atake ng Heaven Lord. Lumakas ang Spacetime energy habang inialis ng Spacetime God ang mga pag-ataking ito. Ubo. Mapatla ang mukha ng Spacetime God habang umuubo. Hindi siya ang Life God, na halos hindi napatay at nakabangon mula sa anumang pag-atake. Sa oras na ito, dumating ang Life God sa panig ng Spacetime God. Idiniin niya ang isang maselang kamay sa likod nito at naglabas ng banayad at dalisay na enerhiya ng buhay. Unti-unting gumaling ang mga sugat ng Spacetime God, at bumalik sa normal ang kanyang kutis. Magtulungan tayo para wakasan ito. Ang masiglang wika ng Life God. Sige. Tumango ang Spacetime God. Napakatagal na panahon mula nang siya ay nasugatan ng isa pa, ngunit ang Heaven Lord ay tunay na nagawang saktan siya ng husto ngayon. Kinikilala na niya ngayon ang kapangyarihan ng Heavenly Dao God Eye at hindi nang ahas na ipagpatuloy ang pagkilos ng mayabang. Dalawang God Eye na nagtutulungan. Tatapusin ko kayong dalawa. Ang Heaven Lord ay tumawa, lubos na walang takot. Sa Ancient God Devil Body, ang kanyang tenacity ay kapantay ng Life God Eye, at ang Heavenly Dao God Eye na pinagkalooban ng walang cap-ares na kakayahang umatake at kontrol. Wala siyang kinatatakutan. Sa sandaling ito, isang boses na nanginginig sa langit ang dumating sa anyo ng isang sonic wave. Ang iyong Heavenly Dao God Eye ay mata ng isang makasalanan. Paparusahan ito ng malupit. Sa isang kidlat, lumitaw ang isang Mar-Angel na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Divine Punishment God. Ang God King Radiant Peak ay gulat na tumawag. Nagpakita ng paggalang ang iba pang miyembro ng Sacred Land. 3 Diyos ang bumaba sa mundo, at ang kalawakan mismo ay naging baluktot at magulo. Ang mga nasa ilalim ng antas ng God Lord ay hindi na nang ahas na umalis sa hanay. Narito ang 3 God Eye deities. Napabuntong hininga si Xin Huang sa pagkamangha. Hindi lang iyon. Ungol ni Zhao Fang. Ang tugon mula sa kanyang Dream God Eye ay nagsabi sa kanya na may isa pang God Eye sa malapit. Swish! Sa di kalayuan ay lumitaw ang isang nakayukong matanda na nakasuot ng mabahong damit. Ang taong ito ay walang iba kundi ang mortal na kalaban ng Divine Punishment God, ang Death God. Nagawa ng hamak na iyon mula sa Heaven's Legacy Race na gumawa ng napakagandang mata. Gulat na bulong ng Death Eye.
Nakita rin niya kung paano nagawang saktan ng Heaven Lord ang Space-Time God. Kung siya ang nasa ganoong posisyon, mahihirapan siyang pigilan ang pag-atake ng Heaven Lord. Ipinikit ng Death God ang kanyang mga mata at pinaandar ang kanyang God Eye. Pagkaraan ng ilang oras, nagpadala siya ng mensahe. Kayong dalawa, bilisan mo at pumunta dito. King of Gods, Kabanata 1542. Pag-atake sa Heaven-defying faction. Sa sandaling ito, ang life, space-time, at divine punishment gods ay naruroon sa life-sacred land. Sa tapat nila, ang ekspresyon ng Heaven Lord ay malungkot, ang kanyang hindi nakikitang galit ay umaagos sa lugar. Hindi ko akalain na kahit ang God ay deities ay gustong mangbuli ng mga tao gamit ang kanilang mga numero. Tumangala ang Heaven Lord sa langit at nagngangalit. Medyo hindi komportable ang tatlong God ay deity nang marinig nila ito, ngunit hindi nila kayang tanggapin ang Heaven Lord na mag-isa. Bilang karagdagan, nakikita ng Life God na ang Heaven Lord ay patuloy na ginalugad ang mga kakayahan ng Heavenly Dao God Eye. Ang Heavenly Dao God Eye ay iba sa 8 Great God Eyes. Hindi pa nito naabot ang limitasyon nito at maaari pa ring mag-evolve. Hindi ito maaaring maliitin. Nakita ng Heaven Lord na ang tatlong Diyos ay hindi natinag. Sumigaw siya. Umatras. Gaano man kalaki ang tiwala niya, hindi niya kayang labanan ang tatlong Diyos ng sabay-sabay. Agad na nagsimulang kumilos ang Heaven-defying faction. Ang sitwasyon ay talagang lubhang hindi favorable sa kanila. Strike. Ang Space-Time God ay naiinip na ipaghiganti ang kanyang pinsala. Swish. Lumitaw sa himpapawid ang mga ripple ng Space-Time Law, at pagkatapos ay ilang daang spatial ray ang bumaril patungo sa Heaven Lord. Sa isang walang pakialam na tingin, ang Heaven Lord ay nag-activate ng Heavenly Dao God Eye, na bumubuo ng isang pader ng yelo sa paligid niya na hamarang sa lahat ng mga pag-atake ng Space-Time God. Hindi siya papayagang umalis. Agad kumilos ang Life God. Ang Heaven Lord ay sapat na ang kapangyarihan upang sugpuin ang isang God ay deity. Kung siya ay pinayagang umalis ng hindi nasaktan, walang sasabihin kung ano pa ang kanyang babangon, at baka lalo siyang mahirapan. Ang pinakamalamang na target ng Heaven Lord ay ang hindi gaanong bihasang manlaban, ang Life God Eye. Kung gusto kong umalis, walang makakapigil sa akin. Ang Heaven Lord ay nanunuya. Sa sandaling ito, boom! Ang madilim na mundo ay biglang naging maliwanag at kumikidlat sa itaas. Ang kapangyarihan ng divine punishment ay nagdulot sa lahat na makaramdam ng likas na pangamba. Space-Time Shackle. Ginamit ng Space-Time God ang kanyang mga mata para kontrolin ang nakapalibot na space-time. Ang espasyo sa paligid ng Heaven Lord ay nabasag, namuo sa isang hindi madaan ng space-time wall na nagsilid sa Heaven Lord sa loob. Life Deprivation. Ang Life God ay nag-activate ng kanyang Life God Eye, nagpadala ng nakakasilaw na jade green na ilaw na dumaan sa space-time wall at nagsimulang maubos ang Heaven Lord ng kanyang sigla. Kasabay nito, ang walang hangganang divine punishment ay bumaba mula sa langit. Ang tatlong Diyos ay sama-samang sumalakay, na naghahangad na wakasan ang buhay ng kanilang kalaban. Boom! Bang! Crash! Ang nakakatakot na unos ng kapangyarihan na ito ay sum-iris sa lahat para sa ilang milyong li sa paligid. Ang mga hukbo sa magkabilang panig ay hindi nang ahas na lumapit. Break! Sa gitna ng pagsabog, umungal ang Heaven Lord, nagpakawala ng kapangyarihang makakasira sa lahat ng batas at tuntunin. Ang space-time law ay tinanggal, ang kapangyarihan ng life deprivation ay naglaho, ang enerhiya ng divine punishment ay tinanggihan. Nakatayo sa kalangitan, ang Heaven Lord ay malinaw na nasa isang punit-punit at nasirang estado. Ang tatlong Diyos ay naging mahigpit. Naiwasan pa ng Heaven Lord ang kanilang nakamamatay na pag-atake. Life. Tumawa ang Heaven Lord habang ginagamit niya ang kanyang Heavenly Dao God ay para gawing life energy ang lahat ng nakapalibot na low energy na inihanda niyang sumipsip. Huwag mo nang isipin iyon. Ang Life God ay naalarma, hindi kailanman naisip na ang Heaven Lord ay maaaring i-convert ang enerhiya ng ibang mga batas sa mga life law. Ngunit siya ang Life God, kaya agad niyang inactivate ang kanyang Life God Eye at kinuha ang life energy na ito. Kahit na ang Heavenly Dao God Eye ay makapangyarihan, hindi nito kayang makipaglaban sa Life God sa domain ng life. Ancient Divine Feast.
Sa galit, ang Heaven Lord ay nag-activate ng kanyang God Devil Body, nag-ipon ng napakalaking lakas, at sinuntok. Ang Heavenly Dao God Eye ay mabilis na nagpataas ng lakas ng suntok na ito, at kahit ang tatlong God Eyes ay maiiwasan lamang ito. Life Sacred Land, pakinggan mo ang utos ko. Atakihin ang Heaven-defying faction at sirain ang lahat. Ang Life God ay nagbigay ng utos sa lahat ng miyembro ng kanyang Sacred Land. Atakihin ang Heaven-defying faction. Agad na humakbang ang God King Radiant Peak at pinangunahan ang mga miyembro ng Sacred Land laban sa Heaven-defying faction. Sa oras na ito, ang presensya ng tatlong Diyos ay nagkaroon ng maraming eksperto na nagmamasid sa labanan mula sa gilid na nagtitiwala sa tagumpay ng Life Sacred Land. Sa napakaraming tao na tumugon sa tawag ng Life Sacred Land para sa tulong, ang Sacred Land ay nagkaroon na ngayon ng lakas na katumbas ng Heaven-defying faction. Biglang, isang malawak na hukbo ang pumalibot sa bagyong nilikha ng nakikipaglaban na mga Diyos at inatake ang Heaven-defying faction. Ang Heaven-defying faction ay nagsimulang mabilis na umatras, ang tatlong malalaking barkong pandigma ay sumakay ng maraming pasahero bago lumiko. Ipagtanggol. Ang Left Protector ay kinuha ang utos. Kung saan may buhay, may pag-asa. Hanggat maaari silang ligtas na umatras, kapag ang Heaven-defying faction ay susunod na lumitaw, sila ay hindi na mapipigilan. Death Spirit Curse. Pinisil ng Left Protector ang isang patak ng black-violet na dugo mula sa kanyang daliri at nagsimulang bumuo ng spell. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang magpalabas ng nakakatakot na enerhiya. Hindi mabilang na masasamang espiritu ang nagpakita sa hangin. Ang mga ito ay nabuo mula sa negatibong enerhiya ng kaluluwa ng lahat ng mga eksperto na namatay sa digmaang ito. Ginawa sila ng Left Protector sa kanyang Death Spirit Curse at ginamit ang mga ito sa pag-atake sa Life Sacred Land. Tree of Life Devouring. Inactivate ng God King Radiant Peak ang kanyang Eye of Life, na gumagamit ng napakaraming enerhiya ng buhay upang gumamit ng isang lihim na bloodline art. Isang berdeng ilaw ang lumipad patungo sa Heaven-defying faction, ang hugis ng isang kulay abo at sinaunang puno na nabubuo sa paligid nito. Ang sinaunang punong ito ay nagsimulang maglabas ng isang malakas na enerhiyang lumalamon. Ang mga miyembro ng Heaven-defying faction na nasa malapit ay naramdaman agad na humihina ang kanilang buhay at lumalala ang kanilang kondisyon. Habang sinisipsip ng sinaunang puno ang buhay ng mga miyembro ng Heaven-defying faction, ito ay naging mas malaki at mas totoo. Swish. Hawak ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords, lumipad si Zhao Feng sa larangan ng digmaan, ang kanyang mga espadang kidlat ay tumatagos sa kaaway. Tumakbo ka. Ito ang Ninth God Eye, si Zhao Feng. Nakita ng maraming God Lord si Zhao Feng na umaatake at namutla sa takot. Kahit na ang labanan ng mga Diyos ay nakakuha ng higit na atensyon, ang pagpatay ni Zhao Feng sa mga Divine Emissaries, kabilang ang pinakamalakas na Divine Emissary Wu, at gayon din ang kanyang pakikipaglaban sa Nightmare Beast King, ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa lahat. Ngunit nang mapansin ni Zhao Feng ang biktima, walang makatakas kahit isa. Thump. Thump. Ang Ninth God Eye ni Zhao Feng ay may ritmo na pumipintig. Ang labanan ng mga Diyos ay hindi lamang nagpasigla sa potensyal ng Dream God Eye, kundi pati na rin kay Zhao Feng mismo. Patayin. Si Zhao Feng at ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords ay pumatay sa kanilang paraan sa pamamagitan ng hukbo ng kaaway. Sa sandaling ito, napansin ni Zhao Feng na ang mga elder ng spiritual race at si Zhao Yufei ay itinutulak pabalik ng malakas na enerhiya ng Destruction Dragon Race. Isang Divine Emissary. Itinuon ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at sinugod ang isang lalaking nakaitim. Brother Feng. Ang mga mata ni Zhao Yufei ay kumikinang. Bago ang labanan, naglagay si Zhao Feng ng God Eye Mark sa katawan ni Zhao Yufei, na nagbigay daan sa kanya na iligtas siya ng maraming beses. Si Zhao Feng. Namutla ang lalaking may kaliskis na itim at napayuko. Primal Chaos Lightning Eye. Agad na na-activate ni Zhao Feng ang kanyang Dream God Eye at nagpaputok ng tatak na Primal Chaos Lightning Sword. Crack! Sumabog ang ulo ng lalaking may itim na kaliskis habang sinalanta ito ng Primal Chaos Energy at Tribulation Lightning Energy. Arg! Sumigaw ang lalaking may kaliskis na itim,
Hawak-hawak ang kanyang ulo habang tumatakas. Sa kabutihang palad para sa kanya, mayroon siyang bloodline ng Destruction Dragon Race, o kung hindi, magiging napaka-problema kung tamaan ng pag-ataking ito. Saan ka pupunta? Agad na hinabol ni Zhao Feng. Ang kanyang katawan ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa dati. Sa panahon ng labanan sa pagitan ng Spacetime God at ng Heaven Lord, si Zhao Feng ay ganap na nakatutok sa Spacetime God. Pagkatapos ng lahat, siya rin ang pangunahing nilinang ang space at nilinang din ang oras sa gilid. Malaki ang naintindihan ni Zhao Feng mula sa pagmamasid sa lihim na spatial movement art ng Spacetime God, na ginamit niya para baguhin ang sarili niyang mga diskarte sa paggalaw. Destruction Dragon Flame. Nakita ng lalaking may kaliskis na itim na hindi siya makatakas mula sa nakakagulat na bilis ni Zhao Feng at ginamit ang kanyang Origin Destruction para magpakawala ng isang destructive attack. Isang araw nang nagninangas na itim na apoy ang sumugod kay Zhao Feng. Matapos gamitin ang pag-atake, agad na tumakas ang lalaking nakaitim. Swish! Ibinuhos ni Zhao Feng ang kanyang Primal Chaos Energy at Tribulation Lightning Energy sa kanyang sword, dahilan upang bumukol ito sa isang napakalaking pillar, at pagkatapos ay inihagis niya ito pasulong. Ang mapangwasak na araw ay agad na sumabog sa pira-piraso, nagpapadala ng mapangwasak na itim na apoy na umaagos sa paligid. Bagamat medyo naubos ang kapangyarihan ng Primal Chaos Tribulation Lightning Sword sa pagsira sa itim na araw, nakakonsumo ito ng malaking halaga ng Destruction Flame. Swish! Ang espada at ang natitirang kapangyarihan nito ay patuloy na lumipad pasulong. Napakalakas nito. Nayanig ang isipan ng lalaking nakaitim. Kahit na siya ay isang Divine Emissary, hindi ba niya kayang tumakas kay Zhao Feng? Boom! Bang! Nagawa niyang iwasan ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword, ngunit ang espada ay sumabog sa isang bola ng magulong enerhiya. Ang lalaking may kaliskis na itim ay itinapon sa labas ng pagsabog na parang ragdoll, nagsusuka ng dugo sa proseso. Tapos na. Isang mahinang boses ang nagsalita sa tainga ng lalaking nakaitim. Sa ilang sandali, lumitaw si Zhao Feng sa kanyang likuran. Crack! Isang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ang tumusok sa kanyang dibdib, nagpapadala ng lumalamon at sumisira na enerhiya na palm unit sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ay alikabok na ang lalaking may kaliskis na itim. Si Zhao Feng ay nasa antas na kung saan basta-basta niyang napatay ang isang Divine Emissary. Sa di kalayuan, pinagmamasdan ng Death God ang mga Diyos na nakikipaglaban sa kalangitan at pinagmamasdan din ang labanan sa pagitan ng Life Sacred Land at ng Heaven-defying faction. Siya ba ang tunay na Ninth God ay? Sinulyapan ng Death God si Zhao Feng. Gayunpaman, parang sumama siya sa side ng Divine Punishment. Dahil iyon ang kaso, hindi siya maaaring iwanang buhay. Isang malas at uhaw sa dugo na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng Death God. Kung hahayaan si Zhao Feng na ganap na mag-mature, ang pangkat ng Divine Punishment God ay mas hihigit sa kanya, at wala siyang pagnanais na ibaba ang kanyang ulo sa Divine Punishment God. Boom! Bang! Crash! Ang labanan ng mga Diyos ay nagpapatuloy pa rin, ang napakalawak na enerhiya ay hindi naglakas loob na lumapit sa iba at hindi rin malinaw na makita kung ano ang nangyayari. Ang digmaan sa Sacred Land ay hindi rin tumigil at lalo lamang nagugulo. Gayunpaman, unti-unti, napapaligiran ang hukbo ng Heaven-defying faction. Ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race sa tatlong barkong pandigma ay naglabas ng iba't ibang malalaking hanay na pinagsama-sama sa isang napakalakas na defensive array. Maghanda upang buksan ang daanan at bumalik sa Divine Kingdom. Utos ng Left Protector. Sa kabilang panig, pinangunahan ng God King Radiant Peak ang mga eksperto sa kanyang panig sa isang galit na pag-atake. Ang hanay ng Heaven's Legacy Race ay nanginig at umindayog. Huwag kang titigil. Hindi natin sila papayagang makapasok sa kanilang Divine Kingdom. Tumitig sa unahan at sumigaw si God King Radiant Peak. Kung babalik ang Heaven-defying faction sa Divine Kingdom nito, napakahirap nilang harapin. Ngunit mayroon silang napakaraming panlilinlang at suporta ng kapangyarihan ng Divine Kingdom. Baka hindi natin sila mapigilan. Bumantong hininga si Master Emptiness. Ang kanilang Divine Kingdom ay talagang napakatibay. Para sa isang sandali,
Ang Life Sacred Land ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Kapag ang Heaven-defying faction ay bumalik sa Divine Kingdom nito, hindi nila ito magagawang atakihin kahit na gusto nila. Ang loob ng isang Divine Kingdom ay hindi garantisadong ganap na ligtas. Matapos mag-isip ng ilang sandali, bumulong si Zhao Feng, kumikislap ang kanyang mga mata. Muntik na niyang makalimutan na nakapunta na siya sa Divine Kingdom na ito noon. Hanggat nakapunta siya sa isang lugar noon, magagamit ni Zhao Feng ang thought teleportation para maglakbay doon. Gayunpaman, ang walang ingat na pagpasok sa isang Divine Kingdom ay medyo mapanganib. Kailangan niya munang maghanda.